Sa gitna ng lahat ng ingay sa mundo, mas mainam ang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at piliin ang pakikipagkapwa. Ang pagkakaroon ng human connection sa pamilya at kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kabarangay, at sa kapwa, kilala man natin o hindi. Ito ang mas mahalaga kaysa anumang superficial na interes, negosyo, relihiyon o politika. Dito sa usapang religion, pinag-uusapan natin dito ang mga bagay na ating pinahahalagahan. Kasama na ang paniniwala at mga issue na nakaaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga nakaraang paksa na ating natalakay, sadyang mahirap iwasan ang pagiging kritiko sa mga bagay na nangyayari sa paligid, na bunga na rin ng mga pulisiya at batas na tayo lang din ang may akda o at least may pahintulot. Ngunit ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa at sa mundong ating ginagalawan. Lahat naman tayo siguro ay may trabaho at araw-araw ay nakakasalamuha natin ang ating kapwa sa negosyo, sa eskwela, sa simbahan, sa palengke, sa bangketa, sa may talipapa, sa munisipyo o anumang ahensyang panggobyerno o at pribado o kaya pribadong sektor. Iba talaga ang dating kapag nag-extend tayo ng care at simpatya sa isang tao kahit na outside of business or any kind of transaction. Dahil at the end of the day, all business is personal and all politics is personal. Kapag nakipag-deal tayo sa kliyente o kaya kung ikaw ay isang politiko, nakipag-usap ka sa iyong constituents, you are talking to individual persons. At ang desisyon ng bawat isa ay personal din. At may personal life ang isang tao na dapat nating igalang at i-consider when we are making deals, negotiating or deciding on something. Ikaw at ako ay mga individual na may damdamin at kapag tayo ay nagdesisyon, lalo na sa mga bagay that could alter the trajectory ng ating buhay, ito'y napaka-personal para sa atin at sa ating pamilya. Kaya halimbawa kung ikaw ay isang pastor or religious minister, kapag may desisyon kang gagawin na nakaka-apekto sa iyong mga miyembro o parishioner, mahalagang i-consider ang magiging implikasyon ng iyong desisyon hindi lang sa mga miyembro kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya na maaaring hindi kasapi ng iyong simbahan. O kaya isa kang politiko na nagsisilbi o naglilingkod sa bayan at ang iyong mga pulisiya at desisyon ay alam mong makaapekto sa buhay ng iyong mga constituents. Mahalagang pakinggan din ang kanilang side sa issue. Dahil personal ito para sa kanila, ang mga pulisiya at batas na pinatutupad ng gobyerno ay nakaapekto sa bawat individual na kasapi ng lipunan. Mga pulisiyang tungkol sa pagpataw ng buwis, halimbawa, or sa healthcare, agriculture, climate change, presyo ng pangunahing bilihin, national defense, education, at iba pa. Personal ito para sa mga tao dahil may stake sila sa mga usaping ito. At kung sa negosyo naman at isa kang negosyante, halimbawa, personal para sa mga mamimili ang presyo ng mga bilihin. Ngayon, magtataas ka ng presyo ng langis at i-take advantage mo ang inflation to justify the rising prices ng petrolyo. Para tumaas pa ng husto ang iyong profit margin. Alam mo rin
na ang magiging epekto nito sa presyo ng iba pang mga bilihin, tataas din. Kaya pwede mo ring isipin na personal ito para sa maraming mga Pilipinong hirap makaahon sa buhay. Isipin mo, ayon sa NEDA, 64%, 64 pesos ang budget mo ng isang pamilya para makakain sila sa isang araw. Tapos napakamahal ng bilihin. Magkano ba ang isang kilong bigas o kaya isang latang sardinas? Yung 64 pesos ay hindi talaga kasya. O kaya halimbawa, trader ka ng sibuyas at bigas at gumagawa ka ng artificial crisis ng supply dahil ikaw ang may hawak ng kartel eh. Kaya pepresyohan mo ng 500% from the farm gate ang sibuyas at bigas. Ang tawag dyan ay price gouging. Okay, nag-i-import ka ng asukal. Tapos pepresyohan mo siya ng 10 times the price. Price gouging yan. Kaya, pwede mong isipin na personal na maapektuhan ang milyon-milyong mga Pilipino. So kaya, hindi lahat ng business deals or hindi dapat lahat ng business deals ay decided on profitability at sabihin na nating panglalamang sa kapwa. Kailangan mayroong lugar para isulong ang mutual interest ng bawat isa. At mayroong masigit pa sa profitability ng negosyo. Nakatutulong ba ito sa mga mamimili at sa komunidad? Ano ba ang goal at vision nito sa lipunan? Mahalagang nakaangkla tayo sa pundasyon ng ating pagkatao. Ang pakikipagkapwa, pagmamahal sa kapwa, sa Diyos at sa lipunang humubog sa ating pagkatao. Nandiyan ang kultura, tradisyon at mga values natin. Dito natin maipamamalas kung sino talaga tayo. Matapat, may sinseridad, at may dignidad. At nakabubuti sa atin ang pagiging mabuting tao. Ang pagiging positibo sa pagtingin sa mundo at ang pagiging matulungin at mapagmahal sa kapwa.